Okay, good afternoon. It's Tito J once again and all about safety. Um, it's a Saturday. It's going to be the last, I think this is the last day of the month of May. And before our radio program or radio show, I would like to greet certain people that are here in the studio. Okay, so not really in the studio. So we're having some difficulties. We're trying to get Dubai on air, but before we could get engineer Jennifer Guardian on air, I would like to greet Buddhist people. Sandali lang po. Ayusin po natin ang nating mga greetings dito. Marami na po naghihintay sa ating mga personal greetings at on air. Aha. Binabati po natin si Beth Rivera Mangubat. Binabati din po natin si, sandali lang po ang Triskelion Alumni Organizations. No? Bati po natin sila lahat yan. Ano? Binabati din po natin ang mabuting congressman po ng TGP party list na si Congressman Bong Teves ng TGP party list na masipag na pagbibigay po ng kanilang relief goods on para po sa ating mga biktima po nitong COVID-19, those people who were not able to work. Magandang hapon po sa inyong lahat po dyan. No? At sino pa ba po? Binabati ko rin po ito pong sila Michael Angelo o Doc MP o Ertilio, no? Siya po ang nandiyan po ang Triskelion Manila at ang Assistant Secretary ng Maynila, Secretary rin po si Councilor Letlet Sarkal. So wala pa po yung ating guest, ano? Parang ano natin yung ating guest, tatawagan po natin siya. So pa rin, no? We're having some problem. But anyway, bago po natin ang lahat, ano, ito pong programa natin na all about safety, nakataon po ito sa mga certain issues kung paano po tayo ay magiging safe, ano? At magiging safe na as an individual, sa ating mga kapaligiran at ano. No? At mamaya po, introduce ko na yung guest natin. Nahirapan na po. Alam niyo naman, may mga technical difficulties. Ang ating pong guest live from Dubai. So, bago ko nga yan, ano? At ang ating pong guest, ito po, part 2 na po. No? Ang ating pong guest po yesterday, si Engineer Jennifer Guardian. Siya isa po isang civil engineer. Siya po ay nandiyan po ngayon sa Dubai. At siya po isang IMS engineer. Siya rin po ang chairman ng Integrated Risk Management Association of the Philippines. Engineer Jennifer, good afternoon po. Good afternoon sa'yo, Kuya Jay, at sa mga nakikinig ng iyong programa. Saan man sulok ng mundo at saka yung mga membro ng AirMap dito sa UAE, sa Pilipinas, at sa Saudi, New Zealand, Canada. So, magandang umaga sa inyo lahat sa Pilipinas. Hapon na pala, at saka dito, magandang umaga sa UAE. Kuya Jay, good morning. Okay, hapon na. So, as I've said, nagkaroon tayo ng, para po sa hindi nakadinig ngayon, kasi Engineer Guardian, tayo po live muna via audio at mamaya i-record ng Zoom, papadala po natin sa YouTube at papadala din po natin sa DWL. Kaya madidinig na tayo sa Facebook. Hopefully, magkaroon na ng tayong participating audience. At pinati ko lang a little while ago, papatiin ko lang ito ng
isang engineer din na fraternal brother ko si Ricky Salandra. Binabati ko rin yung mga nasa JLF Project International Inc. At engineer, every 15 minutes, meron lang tayong break noon na ina-advertise natin ng JLF project. So, engineer, where we left off last night, explain mo lang ang International Risk Management Association of the Philippines. Kayo po, sa inyo ang floor. Ano po ang organisasyon ba yan? Ulitin lang po natin ang pahapyaw lang po, magla lang. Kaya nga ng sinabi kahapon at pag-usapan kagabi na regarding sa AirMap, ito isang NGO na organisasyon na tinatag nung LAD sa 2017 dito sa United Arab Emirates at na-registered sa Philippine Consulate, Dubai. Mhm. Okay. Ang AirMap ay isang organisasyon na tumutulong sa mga safety practitioner at binubuo ito ng mga safety practitioner at non-safety practitioner dito sa abroad, sa United Arab Emirates at sa ibang sulok ng Middle East at sa New Zealand. Okay, yan. Yan ang mga tumutulong kayo, more or less, para yung, in terms ba yan sa aming, para bang, kasi may nagtanong sa akin kagabi, Engineer Jen, ano? Yung Yeah. para ba tayong academe, ganun ba, ang ating purpose? Tayo ba isang academe o sa pag-aaral lang, ganun? Ito, hindi lang sa pag-aaral, lahat ibinibigay ng AirMap, mga workshop, maliban dun sa mga international course qualifications sa health and safety na ibinibigay dahil ito ay ang AirMap merong maraming mga partner na mga training provider dito sa Middle East. At the same time, yung mga bagong health and safety practitioner o magiging safety, ginaguide ng AirMap yan. Kasi karamihan dito sa membro ng AirMap, safety manager, QSSC manager, safety engineer, at sila ay nagtatrabaho sa iba't ibang sa private at sa government sector at sinishare nila yung knowledge sa mga aspirant na maging safety. At Okay. idagdag ko lang, no, kung babalikan natin yung way back na sabi mo nga nung that time na dyan sa Pilipinas, walang gusto mag-safety dahil sa mga threat sa buhay nila. Yes. So, yun ang gusto ring ipaalam sa mga safety practitioner na magbigay ng halimbawa kung paano magpa-implement. Kasi ang isang safety practitioner, pag kulang ka sa kaalaman at huminto ka sa pag-aaral, kumbaga napapag-iwanan ka ng panahon. Dapat ikaw continuous learning. Kaya itinayo namin itong grupong ito, itong organisasyon ito, magbigay ng mga pag-update o libreng training o kung anumang qualification, yung sinasabi nating continuous learning. Okay. Para sa mga okay. Engineer, no? May maganda kasi, sa kaya sinabi ko, may dalawa kasing crowd yung ang all about safety ng JLF, ano? Yung mga nasa safety practitioners nasa safety, mga safety officers, consultants, mga pero maraming portion ako na taga-subaybay ko, yung mga hindi naman poorest of the poor, pero sila mga estudyante, mga walang hanap buhay na gustong mag-safety. Binanggit mo kagabi na kahit hindi ka isang inhinero o maliit ang iyong kaalaman, pwedeng makatulong ang AirMap at makapag-abroad sila. Paki-expound mo nga lang yun, Engineer. Tama kayo, Sir Jay. At yung napag-usapan natin. Yan ang napaka-importanting bagay na tinututukan ng AirMap. Kasi isa yan sa mga bagay ng advocacy ng AirMap na tumulong
especially sa mga walang kakayahan Mhm. umatid ng training dahil sa napakamahal ng mga trainings courses na yan yung mga requirements sa international na gusto mag-abroad. Ang Mhm. AirMap, bilang na isang member ng AirMap, you can avail na yung mga libreng training, yung mga mababang presyo na mga courses na pang-international qualifications. At the same time, ginaguide natin yung mga baguhan. At tama ka, kahit hindi inhinyero, pwede bang maging safety? Pwedeng-pwede. Katunayan po, ang membro ng AirMap, siguro nasa 150 ay hindi engineer. Nandiyan yung teacher, nandiyan yung nurse, nandiyan yung mga vocational course lang, nandiyan yung high school. Kasi nag-aral sila, ibig sabihin, yung natutunan nila sa health and safety. Okay. Sabi nga nila, health and safety, walang, kumbaga, walang magdi-degrade sa'yo. Walang harang. Walang harang kasi, lagi ko itong sinasabi, pag nasa health and safety practitioner ka, you are implementing international law Okay. about safety. Ngayon, dahil ikaw ay naging safety, yun lang naman pakiusap ko parati. Kung ikaw ay magiging safety practitioner talaga sa puso mo, continuous learning. Kasi yung mga ibang hindi nakatapos ng engineer tapos nurse ka, ang kagandahan niyan, Kuya Jay, yung field mo kung saan ka magaling, binibigyan ka ng AirMap ng pagkakataon, ma-enhance yung skills mo magturo. Ginaguide ka rin ng AirMap. So, Ayun. nagbibigay ng trainer, maging instructor. Ngayon, ang AirMap, continuous development ng instructor na magbibigay sa mga safety practitioner ng guidelines. Kaya tayo ngayon, meron na tayong 25 trainers. So, iba-ibang field yun. Kaya sabi ko sa iyo, kung anong kailangan mo sa AirMap, meron tayo. At katunayan, marami na tayo diyang mga trainer na sa Pilipinas. Meron tayo sa Kumpay Fish, very special yun. So, kung makikita mo sa website namin, ang daming ng AirMap, ang daming mga trainings. Kung anong training gusto mo, nandiyan na lahat. Yes. Kaya ako interesado. Pero unahin ko lang muna itong mga less fortunate natin. Binanggit mo rin kagabi na pwede silang kumita na sa abroad. Kasi ang hirap di ba? Ikaw, nasa abroad ka. Ng 75,000 pesos or $1,500. So makinig po yung ating mga nakikinig po sa atin na all about safety. Mahanap po natin ang isang batikan, magaling, respetadong inenero na may organisasyon, si Engineer Jennifer Garjan. Hindi po to fake news. Pwede kayong kumita ng 75,000 pesos o 1.5 dun po. Ngayon, babato ko uli yan kay Jennifer o Engineer Garjan. Paano po yung proseso? Kung halimbawa po ako, nagsimula ako, safety officer na ba? Ako hindi pa safety officer. Paano po yung magiging tatahakin ko at maambisyon ko yung $1,500 na sahod? Paano po yan? Napakagandang tanong yan. Yung sinasabi natin na yung 75,000 converted sa peso. Unlike dito sa UAE, kung mag-uumpisa ka ng safety supervisor or safety officer, safety engineer, that's yung mga trainings mo, makikita ng mga employers. Higit pa doon ang kikitain mo eh. Yung binigay ko sa yung figure, kaya marami nga dyan, safety manager, umaabot, may kilala ako kasamahan ng AirMap, umaabot siya ng mahigit 200,000. 250 to 300. Kasama na lahat yun. Yung bahay. Ganun. Wag mo na itanong yung sa akin. Naniniwala naman po. Kasi ngayon po kasi, yung binanggit niya, nung una kong tinatagpo ang all about safety, alam ko lahat tayo magagaling na maano. Pero nakita nyo, di ba? Kayo napunta sa Dubai. Nakapunta rin ako ng Kuwait. Nakapunta ako ng Singapore. Nakita natin yung iba yung galaw, iba yung environment condition sa ibang bansa. Pero pag nakapunta tayo doon, ibang laki po agad ng sahod natin. So yun ang gusto ko ma-break ngayon sa ating mga tagapakinig na sa pamamagitan ng all about safety, nakilala kayo, nahanapan kayo, at
meron pang pag-asa. Hindi po pwedeng basta-basta sumuko na lang tayo, sabihin natin, wala hindi ako nakapag-aral eh. Binanggit mo kanina, kahit na high school graduate ka pwede kang makapag-abroad. Tama po ba yung nadinig ko? Tama ka, Sir Jay, kasi pag naging health and safety ka, practitioner, yung mga course sa qualification for international and local, habang buhay mo na yung qualification, kumbaga, parang nag-aral ka na ng kolehiyo. At yung title mo ng safety engineer, safety officer, lifetime yan, hanggang paangat ka. Safety manager, QACC manager, hanggang maging specialist ka, hanggang maging IMS engineer ka o specialist ko anuman. Kasi, ngayon ang sinabi ko nga sa mga na-interview natin sa group chat natin sa FB, nagtanong tayo magkano ang sahod ng safety practitioner dyan sa Pilipinas. So nakakalungkot naman at ganun lang. At samantalang yung buhay nila, napakahirap humawak ng as a safety practitioner. Akala mo ba napakadali? Pag nagkaroon ng aksidente, nasa iyo ang blame. Pero yun ang gusto ituro ng AirMap na kung paano hindi ka i-blame at kung paano ka maging. Pero engineer, yung at least sabi ni dito, sabi ng mga, kasi ako isang director ng Association of Safety Practitioners of the ASPI, no? Sabi nila nasa 50 na rin daw ang mga safety practitioners dito sa Pilipinas. Meron kasing iba na tumatanggap ng mas mura, pero yun practitioner na. Ngayon, dyan halimbawa, hindi naman practitioner. Parang meron bang posisyon dyan sa Dubai na SO lang, SO muna ang simula niya, parang SO1, parang ganon. Marshal siya. Dito, meron yan. May mga fire marshal, first aider. Pero, kumbaga, yung qualification ng first aider, first marshal, mga ibang lahi lang humahawak niya. Kumbaga, parang level lang ang level niyan. Pero yung sinasabi mong SO1, SO2, sistema kasi hindi sa Pilipinas. Ano ba yung qualification ng SO1, SO2, SO3? Sa abroad, iba kasi ang kalakaran. Pag title sinabing safety engineer o safety officer o safety manager and requirement, safety director, QSEC director, meron ng specific qualifications yon. Ngayon, kung babalik natin dun sa SO1 mo. So, kumbaga, ang converted yan dito, safety officer kaagad. Okay? So, yung safety officer, may mga certain requirements yun. Ano ang kailangan? Kailangan may nibos ka. O kung anong bansa ka, Dubai, kailangan mo ng ACC engineer course, tapos meron kang ayos, meron kang kung ano-ano pang mga trainings na requirements, meron kang kung yung standard o nibos kung sa OSHAS, ano pa yung kailangan natin yan na requirements. So, depende. Kaya sinasabi natin parati sa Pilipinas, yan ang gusto natin ituro sa mga kapwa natin, mga aspirant, mga safety officer na gusto mag-abroad. Mag-abroad ka, ano bang requirements ng bansa na yun? Okay. Meron din dito text engineer. Meron maganda na may nakikihalo na sa atin. Yung kasi yung AirMap, 'di ba, of the Philippines, hindi ba? Ito naman ay isang matanda na siya. Gusto niyang pwede sa si Ginoong Almonson. Pwede na po siyang retirado na po. Paano naman po siya matutulungan ng AirMap kung gusto niya pang magturo ng safety? Pero po sa isang graduate ng katulad nyo, civil engineering, paano po siya magiging trainer daw po ng AirMap? Welcome siya doon sa mga gustong may mga tinatalong talento. Ika nga, na nakatago lang sa baul. Pag membro ka ng AirMap, so meron tayong evaluating team dyan, yung training section natin. Hinihingi lahat kasi pag membro ka, hinihingi yung CV mo. Ina-evaluate namin kung saan ka pwede magturo. So, pagka-evaluate ng training department namin, ng AirMap, binibigyan ka namin ng chance to refresh na magturo ulit para may share mo naman yung knowledge mo. At binibigyan ka ng pagkakataon at binibigyan ka ng break ng AirMap na i-share mo yung talento mo as a trainer ng AirMap. So ngayon, pag may mga request ang ibang kumpanya, so nakisuyo sa AirMap, may magtatanong, gusto magpa-certify ng isang kumpanya.
gusto magpagawa ng safety plan ng isang kumpanya. Okay. Pwede po kayong lumapit sa AirMap, magpatulong kasi ang AirMap, meron pong isang department na tumutulong diyan kasi lahat ng problema, yun ang gusto nating ipaabot na pwedeng tumulong AirMap. Ang tanong, may bayad ba? Ang AirMap hindi po naniningil, this NGO. Pero depende na sa inyo kung, kasi alam niyo na ba ng NGO, non-profit organization. So, yung pag, okay. Sandali lang. Maganda yung binanggit mo eh. Sana na. So sabi mo, halimbawa, ako ay isang mimi-ari ng bakery. Ako Yes. isang mimi-ari ng fast food. Na Yes. kasi bali dito sa Pilipinas, RA 11058, more than 10 employees ako, kailangan ko na ng safety officer. Ngayon may nagpunta sa akin na gusto kong magkaroon ng safety program. Ibig nyo sabihin, gagawa ng earmap ng safety plan yung kumpanya pong yan? Tama po ba? Tama po kayo, Sir Jay. Gagawa po ng safety plan according sa mga batas dyan sa Pilipinas. Yung guidelines. Okay. At wala pong bayad, sinabi nyo? Wala pong bayad dyan. Okay. Kung ano lang, parang donasyon lang bilang isang yun lang po. NGO. Ngayon, ay dadagdagan ko yan. Ngayon, mga kasama, no, si Engineer Jennifer at ako naman din po, no, lahat po siguro ng mga NGO, in order for them to be able to sustain, mag-donate naman tayo. Diba? Hindi na nothing is free in this world. Hindi ko nga lang binabasa yung qualification ni Engineer Jennifer Calda, dalang haba eh. Mauubusan po tayo ng kaya yung kanyang professional lang at ano. So, dalawa po ulitin ko ulit. Mga high school graduate, mga nakapagtapos, mga pusong pumwedeng mag-abroad, pwede kang kumita ng dollar, makapututulungan ka ng earmark. Yun nandito naman sa Pilipinas, pwede kayong magturo, mga retirado, pwedeng tulungan ng True Earmark. At yung mga maliliit na kumpanya na, kahit na medyo medium scale, no, na may tracking, tama, may 20 truck hindi na po maliit yun, ano? 1 milyon kada isang truck so may 20 milyon, pero siguro wala pa rin silang pera, salat sila sa pera, pwede rin gawa ng earmark ng isang safety plan. Tama po kayo, pwede, tama po kayo sa sinabi nyo. So, gaya ng sinabi ko kagabi, yung earmark open sa lahat na mga gustong sumali. At kung may mga bagong sali, may tinatagong talento, yan po ay pinapayagan at hinahayaan ka na makapagturo ulit at i-share mo yung talento mo. Gaya nga ng iba nating membro na nagkandak kami ng 3 times na yata ng train the trainer course at meron tayong mga membro ng AirMap na talagang certified na trainer ng train the training course, first aider, certified for international qualifications. Nandyan lang po sila, mga nibus instructor. At kagaya nga na pag-usapan natin, si Romel, ang ating from Canada, ang sunod nating guest next week. So, kinakausap na natin, abangan po natin yan. Napaka-sarap pag nasa health and safety ka. Masarap magtrabaho. Unang-una, nagkakaroon ka ng pag-asa kasi minsan, ito lang natapos ko, dito na lang ako. Minsan nga naaawa ako dun sa mga graduate ng engineering course. Tapos mag-ship sa factory, pupunta doon. Ibenta ng nagiging chef. Oo, at sa factory, hindi naman natin masisisi rin. Dahil baka yung mga panahong yun, wala na silang alam na idea kung saan sila pupunta. Yep. Yun, medyo nakakalungkot din dahil napupunta sila hindi doon sa field nila, sa factory, na hindi nila field. Kaya ito na yung pagkakataon na enhance nila sa maging safety. So kung kaya nga kasi pag engineering background ka, napakalaking halaga. Napakalaking advantage. Yung iba nga teacher. So, ibig sabihin, nag-safety practitioner ka, ang galing mo magturo kasi teacher ka. So, yan, kinukuha namin ka. Pag nurse ka, automatic, ikaw magbibigay ng first aid training at kung ano pa dyan. Pag ikaw sa lifting operation, rigging, certified ka.
kung yung mga credel. Kung ikaw naman ay certified IMS, of course, the auditing consultancy nandiyan. At marami tayong member dyan sa ERMAP. At Yes. idagdag, Sige, okay? sige po. Kayo muna, sige po. Idagdag ko lang kung isa pa itong gusto kong malaman, bakit tayo naging accredited nagkaroon tayo ng pagkakataon na bakit sinabi ko masarap maging sa health and safety. Noong 2018, first anniversary ng ERMAP, gumawa pa tayo ng position paper na isinabit natin sa opisina ni Engineer Binag, ni Engineer Noel. Na ang sinabi namin sa position paper, ang title nun, yung Provisional Department Order number 16 Series 2011, Rule 1034. So, pinaglaban ng ERMAP yon na sana i-adapt, i-accept na yung experience sa abroad ay maging approved na requirement doon sa SO2, SO3. So, sa pag-uusap ng kabilang panig, sumagot naman dyan ang opisina ng Bureau of Working Condition. Sinagot tayo dyan nung last February 20 na pinapayagan na yung mga qualification mo international na para maging SO3 dyan. So, pero nire-required pa rin nila dito yung mandatory BOS at saka cost requirements. So, yun din ang isang pag-uusapan namin kasi tama din naman, pero meron kasing binabanggit dito sa sulat ni opisina ng Bureau of Working Condition na gusto pa namin kumbaga ipaliwanag na bigyan pa ng kaunting konsiderasyon. Pero ang sabi naman natin, susunod tayo. So, meron tayong mga members na nag-register dyan at nakuha na rin nila yung SO3 sa opisina ng Bureau of Work Condition. Okay. At sa ginagawang relo ang ating oras. Ang All About Safety is brought to you by JLF Project International Inc., mga experienced riggers, creating transport contractors. If you're moving expensive and sensitive machinery, call on JLF Project International Inc., 0917-862-4995. So balik ulit tayo, may isa pa ditong nagte-text sa engineer, Halimbawa, okay, go ahead. Halimbawa lang po, yung kasi pag abroad po, di ba, may binanggit kayo na NIBOS and IBOS. Ngayon po, napakamahal po ng mga kurso. Ayos. Yes. Ayos. Napakamahal po dito. So kayo daw po, pag kayo nagturo na rito, halimbawa po, ito lang, inaano ko, kasi ako baka nakikinig din. Ako din po, nag-apply na paano po maging dito sa isang magandang organisasyon na ito ng IRMA. Halimbawa po, gusto niya mag-abroad, ako ang inyong dito sa parte ng Cavite, dito po siya mag-aaral po ba ng yung text na ng ICOS at NIBOS? At yung dadalhin po, yung sinasabi nga kung may NIBOS at saka ayos at iba pang international qualifications kasi may experience ka na dyan sa Pilipinas, alright? So, kulang ka naman sa qualification to going to abroad ng mga trainings, qualifications. Kaya pong ibigay ng IRMAP dyan kasi may mga tie-up tayong training company. Worldwide sila accredited. Yung po kasing follow-up question niya, hindi ko lang inano. Kasi po, may kulang siya parang hindi niya pinapasa. Nandito na siya, isa siyang safety officer ng isang multinational, isang kumpanya, pero sabi niya dito, hindi ko nababanggit kasi nga, hindi niya daw naipasa yung, ewan ko ano, pero malaki daw yung binayad niya. Pwede bang umulit-uli yun? Parang ganon? Ano po ba ang proseso? Sa NIBOS ba? Sa NIBOS? Opo, sa NIBOS.
ganito kasi yan. Merong certain period na Mm. mag-retake ka sa dati mong pinagkuhaan Mm. ng NIBOS. Okay. Pero kung gusto mo naman na talagang wala ka ng, kumbaga, mapabilis at may bago kang pinagkakatiwalaan, Mm. pwede ka namang lumipat, mag-training uli, at doon ka kumuha ng exam. At yan din ang unang-unang, isa din sa mga tinuturo ng IRMAP sa mga nagninibos na ginaguide sila how to pass the nibos. Kasi tulad ngayon, dati may 3 section, ngayon 2 na lang sa bago. Okay, 2 section na lang. Okay. Kaya kung halimbawa hindi siya pumapasa ron, kasi anong year sa kumuha, so kung yung pa bang old o yung bago, ngayon, Meron pa bang old at bago? Meron pa bang gano'n na kasi tinatawag? yung old na nibos, 3 section kasi yon, Mm. di ba? Hindi ako Section 1, nakakuha section 2, kasi section yan. 3. Dito ako local. Sige. Ngayon, naging 2 na lang, section 1, section 2. Okay. So, mas dumali Kaya, pala ngayon. pero pinagsama na doon halos. Ngayon, kung sabi mo hindi ka pumasa, try again. So kung gusto mo makatipid at valid ka pa at cover pa ng, kumbaga, doon sa certain period na pinagkuhaan mo ng nibos, just to retake immediately. Or, kasi may section 1 doon, o section 2, section 3, na meron kang section na hindi napapasa na lang. Baka yung section 1, section 2, naipasa niya. Yung section 3 na lang. Or yung section 3 o section 2, hindi niya pa rin ako-comply. Okay. So, depende yun. Kung sa bagong nibos siya kumuha, 2 section na lang yan. Kung gusto naman niyang madalian, ay ngayon, online, o gaya nga sinabi ng partner natin sa QSCC, na meron ng online ang nibos. Kung mas marami dyan sa Pilipinas, hindi natin sa kanila natin mag-usap yung presyo dyan. Sabi ng partner nga natin, dahil mayroon ng agreement ng IRMAP at saka QSCC, so bibigyan naman natin ng discount. Transparent naman tayo. At kung talagang, at alam ko yung budget, at kaya naman nila at hindi naman biglaan hanggang matapos mo. Yun. Kasi yung qualification ni boss for international is requirements din kung saan ka pupunta, Saudi man o anong bansa. Pero yes, sir. Ito ba daw pong post na mga sir? By webinar ba po ito? Online ba po ito? At kailan daw po mangyayari? Meron na tayong kinausap na ako 3 days ago ng partner natin kung may estudyante na ako ng nibos for online. Sabi ko, hindi pa ako nag-market kasi sa sitwasyon ngayon. At pero kung may mga interesado naman, at kung meron na tayong 8 to 10 or hanggang 12 na estudyante ng nibos, kung mag-inquire lang sa IRMAP at siguro ngayong week kukunin na natin, merong online ngayon. Sa magayong online muna yung training ng nibos. Pero may So, minimum po, 12 sabi nyo na ano? 8 to 12 in first batch. Ngayon, ma-market na ng All About Safety po yan. Mananawagan thank you. na kailangan. Sige, at itong mga tumatawag sa akin, sila Almonson, at Edpili, sila iba pang mga nagtapos din ng engineering at medyo minsan na mga iba bata pa at iba naman sinabi na nakapag loss control na sila, LCM, ang NIBOS po ay isang requirement po sa abroad. At ito nahanap po natin si Engineer Jennifer Gardian. Kailangan po nila, no? Kasi nga naman 2 lang kayo at sila po mag-webinar. Ang minimum po 8, pero maganda po 12. Tumawag lang po kayo sa project o kay J. Peral sa All About Safety. Co-coordinate po kayo kay Engineer. Yes. At napakaganda ng partner natin. Kung hahanapin niyo yung, ibigay natin yung yung partner ng IRMAP at nandito na naman yung USAC. At yan ay 5-star. USAC. Okay. Ito yan po yung, kung makikita niyo sa website, maganda po ang record niyan sa NIBOS. So mamaya ibibigay ko rin sa iyo yung
yung contract. Ito na, mayroon na kaming partnership contract at kaya ng sinabi ko sa'yo, ang ang Airmap meron ng partner code number from Neighbors as a partner na allowed mag-market ng Neighbors through guideline of QSEC. So yung QSEC is known in Middle East, Mhm. Australia, Okay. and other part of the world. So makikita niyan, QSEC. Yung logo niyan, isisend ko sa'yo mamaya pagkatapos ng ma-search ng mga, yan yung training provider, ma-search ng mga participants natin na ito pala yung provider ng Airmap na partner. May binanggit kayong bansa no? Hindi ho lahat kasi ng Pilipino at marami akong kakilala, no? Ayaw nila sa Middle East. May binanggit kayo, Australia, New Zealand, meron ba po daw nag-text na naman po sa akin si Claro Torres. Pwede ba po siya sa mga bansang yan? Australia, Pwede. New Zealand? Ganito kasi yan. New Zealand, nag-try din ako dyan eh. Sinesting ko lang. Yung qualifications na meet ko, yung mga requirements, pero hindi mo alam kung papasa ka sa interview, hindi. Okay. Kung qualification, mababasa mo naman yung, kasi tulad niyan, sabi nga, gusto mong pumunta sa ganitong bansa at mag-a-apply ka ng ganitong position. So kung makikita mo naman kung ano ang requirements, ano ang qualifications, dun pa lang, alam mo na kung ano, kung kumpleto ka ba, okay ba. Ngayon, saan ako ngayon pwesto? Ano pa ba ang kulang sa akin o kumpleto naman ako? Dapat ipasa ko ang interview. Ibig sabihin, pag tinawagan ka at may interview ka, talaga namang doon naman yun sa interview magbabase rin kasi yung qualification mo okay na. Kagaya na yung may in-applyan din ako ng Saudi Arabia. So, 2 weeks na web na online interview sa akin. So, hindi lang kami nagkasundo kasi nag-demand ako. Kasi binalanse ko. Hindi nila nakaya yung demand. So, ganun. So, kagaling si Engineer Jennifer, ha? Pag hindi mo maliit po yung sahod at maliit yung kanyang, siyempre, ganyan po no? Meron kasi, yung magaling siya Kaya, kasi yan ang hindi naman, sa mga taong nakikinig sa akin. Sergio, hindi naman sa magaling, kundi nag-invest ka sa training, na qualification mo. Hindi libre mong kinuha. Nag-invest ka. So, yung qualifications mo, nandyan, plus experience. So, nakita mo yung level na gano'n, alam nga papatol ka sa ganong level na kasi naalam mo sa sarili mo na ganito ang level ng qualifications mo. At alam mo yan sa market. So, minsan, dahil alam mo naman sa interview, dapat nga tinuturuan din ng Airmap yung mga safety practitioner how to answer the interview. Para nagpa-practice ka ng safety practitioner. Oo, yun ang maganda. Kita nyo, dito nyo na nadinig yan sa All About Safety ni Tito J. Tutulungan ka ng Airmap, pati dyan sa paano pagsagot sa mga interviews na yan. At yan ay napaka-importante. Parang spoon feeding na pala mangyayari. Talagang, sabi kasi nga nila, there is never a dull student o there is always just a dull teacher. Kung magaling po ang teacher, magaling po ang produkto. Katulad yung nakaka-attend ako ng webinar nung babatiin ko ulit, no? Ang ating idol, ang inyong professor, si Engineer Bob. Very, very concise. Maganda yung kanilang training, maganda yun. Yan po. Ang isa po ako sa All About Safety na nag-endorse sa Airmap dahil ako mismo nasubukan, nakita ang mga presentation at galaw ng mga nandiyan dyan sa Airmap. Binabati ko nga pala si Engineer Bong Palyar at yung binanggit mo kanina, ang kaibigan ko na si Mel, sa Canada. Si Mel. Kung gusto rin pang napakaraming tao gusto mag-Canada, tinanong ko sa kanya. So, through Airmap din, pwede pala yan. Oo, kasi si Sir Romel, napakagaling. Galing din dito yun sa Dubai. Okay. At kasamahan din natin yan. At nung lumipat sa ibang bansa, continuous naman yung communication natin to share the knowledge. Kasi nga, nung nakausap ko siya, nung pinakita ko yung last webinar natin, sabi ko, pre, kailangan natin ng, ikaw naman, Canada naman, to share the precautionary measure
precautionary measure about COVID-19. I-share mo naman yung nagawa mo dyan sa Canada at anong meron dyan para naman makatulong sa Pilipinas. Kasi yung safety practitioner natin, para combine nila yung idea ng Pilipinas, United Arab Emirates, Canada, so kung Saudi Arabia. So marami tayong pagkukuha ng source dyan dahil sila libre yun. Talaga namang nag-share sila ng knowledge kasi yung kanila advocacy rin na talaga namang hindi nila pagdagamot yung knowledge. Kailan po yan? Pwede nyo nung i-broadcast dito. Next week ba po yung webinar nyo? Next week, ang gusto namin dyan, Sabado. Para maraming free time. Maraming free time. Kasi kung Biyernes ng gabi pagod, so Sabado, siguro mga 1:00 dyan ng hapon o 2:00 araw dyan para hindi naman sila mapuyat. At depende pa sa agapan natin sa Philippine time. So kinakausap ko na siya, nag-okay na siya at nagbigay na rin ng topic. Napakaganda ng topic na ibibigay niya. Topic para pahapyaw lang po. Yung topic na napag-usapan namin kagabi, ito yung topic na binigay niya. Saglit lang. Ito. Sige ba? So napakaganda nung topic niya ibibigay niya. Sabi ko, wow, kaya mo naman. So hamak mo, magre-research na rin siya. Simula ngayong kagabi yata. Hanggang ngayon nagpe-prepare ng kanyang preparation. Oo. So sabi ko sa kanya, sige sir, salamat at napagbigyan mo kami. Yung kanyang topic ito, Neil. Bago mo sabihin na engineer, mag-a-advertise lang ako ng content. Sige sir, harapin ko lang to. Relo ang ating programang All About Safety. It's already 1:45 in the afternoon. And if you want to move your machinery, you transfer them from one area or the whole plant from one area to another area, call on JLF Project International Inc. Experienced riggers, transport, creating contractors, JLF. And also, if you want to have your customs clearances, delivery of customs formalities, JLF Project International has a sister company called JLF Freight and Logistics Solutions International Inc. Yun po. Sige po. The floor is yours na po, Engineer Garda. Ito ang napakagandang topic natin. So, our speaker natin from Canada about construction and COVID-19 safety. Ayun. Construction and COVID-19 safety. Okay. So, very up-to-date po. Alam niyo po, malapit na tayong magtapos eh. Pwede nyo lang kasi by 10 minutes before 2, bibigay ko sa inyo yung floor lahat. Ngayon po, pwede nyo po bang ma-share lang yung alam naman po, nakita namin kayo sa TV, yung experience nyo po na naging COVID positive po kayo dyan sa Dubai. Ano po nangyari po ba? Iksya lang natin, no? Yes, sir. Tayo ay, ito may share ko lang na talaga namang, talagang na-hospital. Talagang na-admit tayo. Hospital po dito kayo. At talagang napakahirap at tayo 11 days naratay sa hospital. At yung first, second day, third, unang araw, pangalawang araw, tatlong araw, yun yung mga talaga namang 50-50 ng buhay mo. Kumbaga, nandun na tayo. Nakapagpa-thank you na tayo. Talagang aalis ka na. Paano ka kasi hindi ka na makahinga. Apo. So, mabutit naka-recover tayo at yung gamot na yun, napakabisa. Kaya lang napakamahal. Ngayon, yung experience ko na yun, talagang masasabi ko second life. Kaya tayo mag-iingat. Sundin ang mga patuntunin ng batas sa Pilipinas. Huwag masyadong kumbaga, maging maarte na tayo. Maglabas, maghugas ng kamay, sanitize, lahat ng gamit, pagpasok mo sa bahay, diretso sa CR, magpalit, maligo. So yung mga basic hygiene na dapat natin gawin na, yung sinasabing from normal to new normal. Dati, hindi tayo makalabas kung walang face mask, walang gloves,
Tapos yung social distancing ang napakalaga. So, tinanong ko yung nurse, sabi ko, nurse, anong klaseng hawa ba ang nagkuha ko? Ang sabi niya sa akin, droplet. So, kaya Okay. yung mga safety practitioner natin, nasa field, importante. Front Okay. kayo. Ingatan nyo, alam ko, hindi nyo matatandaan lahat kung saan kayo humawak. Kasi hindi natin alam kung nahawakan ng carrier yon. Kaya, parati nating tatandaan na magbaon ng alcohol para, o sanitizer, kahit nasa field ka, maya-maya, wala namang masama kung magpupunas ka at magagamit ka. Engineer, Kasi, tatawagan lang natin ng radyo na cut off tayo. Yeah? okay. Nakato po tayo. Nakato tayo sa on air. Nagkaroon tayo ng konting... Number you are calling is busy. Nawala ho tayo sa ano. Pero anyway, kung hindi natin maano naman natin sa talagang mahirap po talaga ngayon ang ating But ganito po yung engineer, meron naman tayong Zoom. Yung audio lang naman po natin ang nawala doon. Siguro hindi alam ng technician yun na na-cut off tayo on air. No? But nagbibisi Tompe. Tatawagan po uli natin ang isa ituling yusin natin. Tatawagan lang muna. So, babalikan ko lang po ulit yung engineer. So, pwede silang mag-abroad, pwede silang kumuha ng trabaho, pwede nyo tutulungan sila. Either an individual o isang korporasyon po. Tama po ba? Kung talaga naman yung kumpanya dyan sa Pilipinas at nangangailangan naman ng ating serbisyo na i-guide sila o paggawa ng safety plan, consultancy, about, especially sa certification ng kumpanya. Kung gusto mo mag-certify ng mga ISO standard for 9001 quality certification, ISO 45001 certification, and 14001 sa environment. Pwede po kayong i-guide ng IRMAP kung ano ang dapat mga requirements. Nawala lang kami sa on air. Dito lang i-ano ko sa audio. Nawala. Okay. Okay. So, ayan. Binabalik na tayo on air pero wala na naman eh. So, it's already 10 minutes to 2. Alam nyo, meron ba kayong gustong programa, batiin at yung i-invite po lahat po ang mga safety individuals o would-be safety individuals para po sa IRMAP. I-invite nyo lang po ulit. Para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mga kapwa natin safety officers at ang mga membro ng IRMAP sa masulok ng mundo, yung mga membro dito sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, New Zealand, and Abu Dhabi, and some in part of Middle East. Ang IRMAP ay patuloy na nagsisilbi, patuloy na nagsishare ng knowledge sa inyo, at especially dyan sa Pilipinas, na nanawagan din naman ako. Huwag kayong mahiya lumapit sa IRMAP at tayo ay lahat, yan naman ang advocacy ng IRMAP, tumulong dyan sa mga safety practitioners sa Pilipinas to share the knowledge and create more safety practitioners. Tungkol naman sa mga nagtatanong, maaari lang pong sa pamamagitan ni Sir J. Perez, sa kanya po kayo lumapit, at yan naman po ibabato sa IRMAP diretsahan kung hindi nyo po ako makontak. Ang contact po ng IRMAP sa website www.irmap.org, o kaya i-PM nyo ako sa FB, at meron po rin tayo sa FB ng IRMAP SAC Professional. Okay. So, maraming salamat sa Jay sa napakagandang programa na talaga namang nakakatulong sa ating mga health and safety practitioner na may ganito palang organization, nagkakaroon ng pag-asa at na nagbibigay ng additional knowledge about safety. So, pagpatuloy niyo lang yan, sir, at nandito naman ang IRMAP para pagbigay din sa inyo ng mga impormasyon, update na impormasyon, hindi fake news, para naman may pabatid sa ating mga safety practitioner. So, uulitin ko, meron din po tayong training sa susunod na Sabado. Advance lang. Ito po yung title, Construction and COVID-19 Safety.
ang isa rin po nating speaker diyan is member ng Airmap na nasa Canada. At siya nagtatrabaho rin sa WorkSafe BC. Talagang napakagaling din itong taong 'to. So, abangan po natin. So, nananawagan din ako dun sa mga last na umattend sa scaffolding. Yung kanyang certificate niyo po ay subject for double check and validation ng pangalan niyo para naman po maiwasan natin yung error o pagkakamali ng correct spelling ng pangalan niyo. So, yung admin po namin magse-send sa inyo ng email pati yung form of membership, fill upan niyo po yun at ibalik. Tapos mag-send na rin po kayo ng 2 valid ID para naman for the record ng Airmap. So yung soft copy ng picture, passport size, isend niyo na lang din, isabay sa email. So Kuya Jay, maraming salamat dahil kahit paiksi ang oras natin, hindi natin na ibigay lahat ng correct na information, pero magkakaroon naman tayo once na ma-receive ng Airmap yung mga form na mga bagong member ng Airmap, magkakaroon naman tayo ng orientations para malaman nyo kung ano yung Airmap na sinalihan nyo. Okay, ako po isasali dyan. So bago po yan at kung wala na ho kayong babatiin ko naman ho to sa yung pong mga sila Roberto Amores po, ano? Chairman po yan ng si Jeremiah Villanueva, si Glenn Napoleon Abanyo, si Antonio Anastasio, Luis Angel, ano ba to? Esperche, Rodolfo Confesor, Rene Domingo, Ramon Lim, Norman Macapagal, Marvin Millares, Jennifer Munar, Raimundo Ocampo, Romel Olivia, Talik Pablo, Jebel Lord Peralta, Homer Perez, Benjamin Rodriguez, Jose Faustino, Samson, Virgilio Villar, Rene Gamos at Rodolfo Zamora. Sila po mga board of trustees po ng talino at galing ng Filipino Party List sa pamumuno po ni Congressman Bong Teves. At siya po si Joey De Jesus at saka ang Triskelion Alumni Organization o TAO. At nagpapasalamat sa lahat po ng mga yan po, ang sponsor po natin, ang JLF Project International Inc. at ang JLF Freight and Logistics Solutions International at ang iba pa, mga kakilala natin sila Jeffrey Escalona, sila Dexter M.A. at sila binanggit nyo kanina si Executive Director natin, Engineer Noel Binag, si lahat na dyan sa O-Center at napakasalamat natin during this time. Nung araw po, nakwento ko sa engineer na ano lang po, we have, nagnonood lang kami ng VHS. Ngayon, hindi na VHS, may actual training at ako, na-experience ko mismo ang mga training ng Airmap. So, supportahan po natin. May nagtanong po, yung webinar pa po niya daw sa kay Sir Romel, may bayad ba daw po ba? Libre po yun, ha? Libre po yun. Kaya samantalahin po natin yung membership sa Airmap. Kaya po nagkakaroon po tayo ng screening. Yung sino yung umaattend sa mga training na libre binibigay ng Airmap. At the same time, kino-confirm na namin yung kung sinong naka-attend doon at binibigyan natin yung libreng registration sa Airmap. Hanggang sa ngayon. So, yung member ng Airmap, meron ka matatanggap na ID. At the same time, makaka-access ka doon sa website at kung ano mga trainings nandun. Yun. So, ayan. So, at sa susunod na Sabado, hopefully mga 2 o'clock para makahabol po ako kasi ang aking programa 1 to 2 ng Sabado. So 2 onwards, wala na po akong bakante na. Kasi ang aking Sabado, ginagawa po ng All About Safety ngayon para mahaba-haba kasi 1 oras lang ang ko. Mag-alas 2 na. Pag ganun po kasi, I'm only given a limited time sa radyo po, 1 oras na. And after that, I think alas 2 na po yata. No? So, nagpapasalamat po ako sa inyo.
Engineer Jennifer Gardian, at huwag kayong magsawa sa pagtulong sa ating mga Pilipino at sa inyong kasamahan dyan sa IRMAP. Any last few words bago tayo magpaalam, mag-wrap up, Engineer Gardian? Salamat, Sir Jay. Gaya ng sinabi ko kanina, welcome po yung mga safety practitioner na at yung non-safety practitioner at yung magiging gustong mag-safety practitioner. Welcome po kayo sa IRMAP at wala pong age limit. Hanggat nakakapaglakad, hanggat nakakapagsalita, hanggat nakakakita, welcome na welcome po kayo. At ito po yung venue sa mga baguhan na to enhance your skills, how to train, how to become the trainer. So, Maraming salamat po, Engineer, at may susunod pa po sa ating programa. At ito po si Jay Pera nagsasabi sa inyo, smile and be safe. Salamat po sa uli pong pagkikita po natin. Salamat po, Engineer. Salamat po. thank you very much. Thank you very much.